Sapagkat isinilang ang isang sanggol na lalaki para sa atin, ibibigay sa kanya ang pamamahala at siya ay tatawaging kahangahangang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Prinsipe ng Kapayapaan. FEBC Christmas Specials sa temang Ikaw ay Diyos. Pagbibigay pugay at pagpaparangal sa ating mga kababayang naninindigan at nagpapatunay sa kahalagahan ng katapatan at dangal. Ehemplo. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Naku, magandang araw po sa inyong lahat at maligayang Pasko po sa ating lahat dito sa Pilipinas. Abay, kung tutuusin po, nalampasan po natin o malapit na nating lampasan ang 2020. Alam ko po marami po sa inyo ay tinignan po ang 20 na may kabigatan. Talaga naman pong hindi po naging madali ang 2020 sa atin. Ngunit, ang 2020 po ay punong-puno ng pag-asa. And that is why we're going to end our week dito po sa ating sa Christmas week na then on a high note. Dahil maganda po ang ating kwentuhan ngayon. At mamaya-maya po ipapakilala ko po sa inyo ang ating Christmas guest sa araw na ito. Pero bago po ang lahat ng yan, pagkakataon ko po ngayon na siyempre bumati po ng maligayang Pasko at magandang araw po sa ating mga tagapakinig over 702 DZAS, 1133 DYVS dyan po sa Bacolod, sa Cotabato naman, sa South Cotabato sa 1062 DXKI. Welcome to our program Ehemplo. At sa Santiago, Isabela, over 1143 DZMR at sa 103.3 FM, the New J Radio dyan sa Cagayan de Oro. Ganon din po, nagpapasalamat tayo sa mga tagapakinig natin sa 106.3 DZRK Radio, Kapit Bisig. At syempre naman all over the world sa ating streaming audio sa febc.ph at doon din po sa 702 DZAS FEBC Radio TV FB Live natin. At syempre po, kayo po ay nakikinig sa ating palatuntunang Ehemplo. Ako po ang inyong lingkod, si Dan Andrew. At ako po ay natutuwa na tayo po ay magkakasama-sama po sa araw na ito. At syempre po, tayo po ay pwede rin mapanood sa ating YouTube channel, doon po sa ating 702 DZAS FEBC Radio TV sa YouTube. At sabi ko nga po kanina sa aking pagsimula, ang 2020, bagaman naging mabigat po ito sa atin, ay nagbibigay po ng pag-asa sa atin. At alam ko po na marami po sa atin dito sa Pilipinas, ang mayroon ding mga pinaglalabanan po, hindi lang po yung issue ng COVID, no? Kasama din po dyan yung mga ating pinagdadaanan sa buhay, tulad na lang ng isang marami pong natatakot na magkaroon ng lalong-lalo na ang kanilang anak ng tinatawag na autism. Pero ang ganda po ng ating pakikipagkwentuhan. Kasama po natin ang mga taong nasa likod ng Artism Gallery. Artism Gallery. Art and Autism Gallery. Ito po ay kasama po natin si Catherine Cham sa araw na ito. Siya po ang co-owner and manager nito. Architect by profession at siya po ay nag-aral ng BS Architecture sa University of Santo Tomas. At full disclosure po, mga kaibigan ko po ito, nakakilala ko at talaga namang napakaganda po ng kanilang ginagawa. Happily married to another architect, Victor Cham Jr. At sila pong mag-asawa ay masayang nagsasama for 33 years.
At silang dalawa rin po ang nagtutulong-tulong dito sa Artism Gallery. Co-owner din po ng Cham Candelaria Incorporated. It's an architectural design office dahil pareho po silang practicing architect. Gayon din ang isang anak nila na si Architect Carlos Cham. At syempre, anak po nila si Vico. Yan po yung ating makakausap din mamaya, si Vico Cham. In 2016, na-establish po nila itong Vico's Artism Gallery. Isang art gallery na nakakatulong po sa mga kabataan, lalong-lalo na po doon po sa mga pinagdadaanan ng autism. At nakita nila na art has a very special place for these people. At siyempre kasama po natin si Vico Cham. No? Isa siyang visual artist. Siya po ay pangalawang anak ng dalawang anak ni Catherine at ni June. At 2 years old po, he was diagnosed with the Autism Spectrum Disorder or ASD. Pero despite that condition, maganda po ang pinakita po ni Vico in terms of his capability in doing great things, lalong-lalo na sa art. No? Vico works as a graphic designer po ngayon. So again, pag-asa. Marami pong nagsasabi, naku, pagka may ganitong pinagdadaanan ay wala na. Ito po. He is now a graphic designer for the Unilab Foundation, and in 2015, he received 2 Apolinario Mabini Awards, one in visual arts category and the other one for being a model employee for PWDs. Wow! Kaya talagang Paskong Pasko po at saludo po tayo. In 2019, he won the Grand Gawad Rizal Award for Visual Arts. Nako, kaya maganda po ang ating Christmas episode, and I'm very sure that you would want to meet Catherine Cham and her son Vico Cham, the champions of the Vico Artism Gallery. Nako, dito lamang po sa ating palatuntunang ehemplo. Uy, excited na ako. Ito na. It's bonus time. Yes! Oo nga, friend. Yes. Matatanggap na natin ang bonus. Pati yung groceries na ibibigay ng ating company. Excited na rin ako kasi plano kong ibahagi yung Christmas bonus ko para makatulong sa mga nasalanta ng Super Typhoon Rolly at ng Bagyong Ulysses. Wow! Ang ganda naman ng plano mo. I-share mo naman sa akin yan para makatulong ako kahit sa simpleng pamamaraan. Oo ba? Ganito lang yun, friend. Alam mo bang inilunsad ng FEBC Philippines ang Bayanihan Catanduanes, Cagayan Valley? Hindi lang basta prayer ang pwede nating ibigay, kundi tulong pinansyal na rin at makakatugon ito sa mga pangailangan ng mga nasalanta ng bagyo. Ay, ang ganda naman yan. Oo. Tama ka. Teka. Paano ko ba may papahatid ang aking tulong? Madali lang yun, friend. Ganito lang yan. Bisitahin lang ang donatenow.febc.ph at nandoon ang mga proseso at mga impormasyon. Wow, ang simple naman pala. Thank you, friend. Yes. Thankful ako kasi makakatulong tayo kahit sa simpleng pamamaraan. Ano man ang bagyo ng buhay na ating maranasan, magtiwala lamang tayo sa ating Panginoong Hesus na nagbibigay ng kapayapaan at kaligtasan. Kaya tayo na, sama-sama at makiisa sa bayanihan. At ang pagbati namin ng maligayang Pasko mula sa inyong agapay ng sambayanan. Ang nanay ko, doktor. Si tatay ay nagtatrabaho bilang pulis. Ang ina ko ay isang pharmacist. Akong amay, usa ka nurse. Maraming salamat po sa inyong lahat. Araw-araw nilang nilalagay ang kanilang buhay sa peligro sa ngalan ng serbisyo.
Hindi lang para sa mga mahal nila sa buhay, kundi para sa ating lahat. Kaya't sa ating mga Filipino frontliners, maraming salamat po sa inyong lahat. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Sumasayang papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. Himpilang 702 DZAM. Agapay ng Sambayanan. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Magandang araw po mulit lahat sa inyo at tayo po'y nagbabalik dito sa ating palatuntunang ehemplo. Ako po'y nagagalak po ako talaga dito sa pamilyang ito na ating makakapanayam ngayon. Kanina po nabigay ko na yung introduction natin ng Vico's Artism Gallery at kasama po natin si June and Kathy Cham, ganun din si Vico Cham. So pabatiin po na natin. Una-una, Merry Christmas po sa inyo. Merry Christmas! Yes. Hello. At siguro why don't we start with the fact that ano ba ang mga pinaghandaan nyo nung Kapaskuhan at how are you celebrating under these COVID situation? Yep. Actually, we're having a virtual Christmas party with our family. Virtual pa rin kami. And we've been very busy lately in some events like art online exhibits for our children in the gallery. So if you notice our Facebook, we're very busy promoting our art online True Colors art exhibit of Vico's Artism Gallery. And So in a sense, the art exhibit continues even during this whole pandemic. Yes. Kasi our children, our artists, were used to having a regular art exhibits every year. So we do it twice a year, and then that's the mid-year, and then we also have art exhibit for a cause in Cardinal Santos. Unfortunately, we were not able to do it this year, so instead, we parents decided, why don't we do it virtual? So lately, that's what we've been doing some art online exhibits, and we conduct art online sessions also for our students who are not ready to go back face-to-face. Okay, nako. At least, sabi nga, nothing can stop the celebration and nothing can stop the efforts being done by your group. Siguro, I know that Vico has a time that meron pa siyang gagawin a little later. Siguro ngayon, tanong ko lang, Vico, could you just give us an introduction of yourself so that our listeners can know who you are? Introduce yourself, Vico. Hi, my name is Victor Francesco Cham. I am 29 years old. I graduated from Shine Special Education Center, and I work in La Foundation as admin and graphic artist assistant. So I will be on my 7 years now. Wow, 7 years of being a graphic designer for Unilab. Yes. Oh, and I know that you're very skilled as far as your drawing and your painting is concerned. So how does this art express yourself at this time? What are your favorite subjects? My favorite subjects are flowers, fishes, and faces are beautiful and colorful. And I may add. Yes, go ahead. If you notice, most of his artworks, there are a lot of faces, figures. Yes, figures. Minsan mga multiple faces in one painting. Yeah. That's how he started before. If you can see the background,
he likes doing human figures very much. Okay. And aside from painting, are there other things that you also do, Vico? What are the other things? My favorite travels are USA, Indianapolis, Vancouver, LA, Japan, Hong Kong, and Singapore. How about the Philippines? Where do you travel? I traveled to Baguio City, Davao, Dumaguete, and Gatchalian. Oh, that's Bulacan. Oh, wow. Okay. So, but the thing is, Vico, now it's very difficult to travel. So, how's your relationship with mom and dad? We're okay. Yeah, we're okay. Yeah. So Kathy, pag during this time, when does in a sense Vico come out with his creations? Is it like on a daily basis? How do you encourage him para magtuloy dun sa kanyang painting and graphic design? Si Vico continuously yan no? He's in actually pag yung normal lang niya, routine lang niya, he doesn't want to be idle for one. Mm-hmm. So ang ginagawa niya lagi, he has bond papers, no? And then ginagawa niya to lagi yung parang mahilig nga siya sa human figures, no? So he draws like parang 5 or 4, we call them stick figures lagi. Na ano yan. On a daily basis yan, lagi niya ginagawa yan. Full color, pen drawing. So ano yan, he gets nakukuha niya yung mga inspirasyon niya actually sa showbiz. Oh. Sa showbiz. Ayan, no, mga artista, magagandang artista. Yan. Doon niya kinukuha yan. Kaya mahilig sa fashion to eh. Kaya doon talaga. So aside from the final painting that Vico does, marami pa pala siyang mga thumbnails, tsaka marami pang mga smaller artworks na nagagawa niya. Oo. So, yeah. And actually during the pandemic, you wouldn't believe it, he produced 20 hand-painted banig bags. How's that again? He produced hand-painted banig bags. Banig bags. Oh, wow. And I think, tama ba ako, Kathy, na, oh, okay. So hand-painted na yung mga banig na design. Wow. And that's luckily, amazing. we were able to source out the supplier of the banig bags. So we were able to get those. And as we post it, when he's done, I'm so happy that people order it. So everything again is via technology lang, by Facebook. They want it, we deliver it by Lalamove. So he was continuously producing his arts, whether it be in bookmarks. The one June mentioned, we make it into bookmarks. And then we had hand-painted banig bags, and then and his canvas paintings. So the canvas paintings, I think we were able to produce 3 during the pandemic. Vico, were you the one who painted the flower on Mom's jacket? This one, Vico. The other side. That one. You show. Did you paint this? Who painted this? Me? Okay. He did. Well, sa mga tagapakinig po natin, kasama po natin si Vico Cham. Siya po yung ating graphic artist and painter, at kasama po natin yung kanyang mga magulang, si June and Kathy Cham. Alam niyo po, itong si Vico is going to be doing some work, so we will give him some leave. Pero bago po sa pagbabalik natin, tuloy po ang kwentuhan natin kasama ang Cham couple para po malaman natin kung ano pa yung ginagawa nila patungkol po dito sa Artism Gallery, Vico's Artism Gallery, sa pagbabalik po ng ating palatuntunang ehemplo. Okay, bye Vico!
13th month bonus na! Guys, paano ba yan? Nako, lilipad lang yan. Ipambibili ko ng regalo para sa mga inaanak at kapamilya. Ako? Itatago ko para magastos ko pang travel kapag natapos ang pandemic. Siyempre, andyan na ang latest cellphone na inaabangan ko. Kaya, alam na this! Be wise, kaagapay! Pag-ibig at pagbibigay ang diwa ng Pasko. Maraming kababayan natin ang nangangailangan ngayon ng tulong. Walang maliit o malaking halaga kung ito ay bukal sa loob. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website, donatenow.febc.ph. Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431-009393. BDO Savings Account Number 004150366783 at Metrobank Current Account Number 631-7631-055598. Para sa dagdag na impormasyon, maaaring mag-text sa 0947-333-5605 or 0927-778-6909. Maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa gawain ng Panginoon. Dahil dito, patuloy nating maihahatid ang tamang impormasyon at mensahe ng pag-asang matatagpuan kay Hesukristo, lalo na sa mga panahong tulad nito. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan na napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo at kasama po natin ngayon ang mga taong namamahala and responsible dun sa Vicos Artism Gallery, Art and Autism. Kanina po nakausap natin si Vico Cham, siya po ang anak ni June and Kathy Cham. At ngayon siguro, June and Kathy, sa situation na ito, gusto ko lang munang matanong, marami kasing tao ang they're concerned, no, lagi nako pagka yung word na autism syndrome, no, yung spectrum na yon, no, ASD, laging parang kinakabahan yung mga tao. At sabi ko nga dun sa simula ko kanina, no, there is always hope dun sa ginagawa, and kayong mag-asawa have proven to see this through. So ang tanong ko, how did you eventually, when you discovered na Vico had that syndrome, paano kayong nag-react at how were you able to hone na biglang mapunta siya dito sa kanyang art world na kanyang ginagawa ngayon? Dan, actually, the first time I heard about his diagnosis as with autism spectrum disorder, no, and I was alone here that time because June was in Hong Kong. Nasa Hong Kong siya. So, nag-iisa ako. Mm-hmm. I suspected lang na there were some signs ba. Nakita ko siya na merong mga sinyales ng autism, no? Kasi tulad noon, it was difficult for him na tumingin ng eye to eye. Hindi siya makatingin ng diretso eh. Okay. And then, akala ko bingi. Mm-hmm. And then, ang dami niyang beses na nagpa-flap ng hands, nagtitiptoe. So, talagang nandun yung mga signs, no? So, I doubted
nung time na yun, kinabahan ako ng gusto, kaya I asked the help of the medical team. And upon knowing na may ASD siya, siyempre masakit, di ba, sa isang magulang. Well, yung panganay namin, okay eh. So, parang alam na namin kung ano namin gusto sa kanya. May mga dreams ka na sa kanya paglabas pa lang na baby na okay and everything. Tapos, nung malaman kong may autism si Vico, parang nasakit. Masakit talaga actually. Masakit. And that time, mababa pa yung level ng awareness, autism awareness nun. Wala halos, no? And then wala pang technology. Ibang-iba yung tingin ng mga tao ngayon eh. Walang mahirap, no? So, ang ginawa ko, sumali ako sa mga organizations, parang dadalawa lang organizations that time eh, no? About with autism, no? And then, believe it or not, nag-research ako sa mga libraries on my own. Nagtsaga ako tumingin ng mga medical books to find out kung anong pwede kong gawin as isang parent, no? And medyo tinago ko for 2 months kay June kasi he was in Hong Kong. I did not want him to worry masyado. No? So June, yung the fact that you were in Hong Kong, you were in architectural practice already at that time. Okay. So siguro yun yung isang magandang marinig din ng mga tagapakinig natin. So Kathy, how did you break the news to June? Before I had to break the news sa kanya, parang I made sure everything is in order. So maraming pinagawa sa akin yung medical team, no? Immediately at 3 years old, kumuha ako ng therapist. Kailangan niya ng occupational therapist, kailangan niya ng speech, kailangan niya ng special education na program. So all 3 programs in-arrange ko na kaagad in a center in a school, no, as per requirement ng developmental pediatrician namin. And then when after 2 months, when everything was in place, no, saka ko ngayong binrake ang news sa kanya. So parang okay, we're facing these challenges, June, but don't worry. Parang meron na kaming ginawa ng mga doctors for Vico. So meron ng initial intervention. So June, how did you take it, and then ano naman ang naging response mo? Parang syempre zero knowledge, di ba? Hindi natin alam kung ano, di ba? Tinanong ko lang kung ano ba yan? Ano ba yung ASD? Syempre, pinaliwanag sa akin, di ba? Tapos, ang ginawa ko, syempre, di ba, alam mo naman, very promising yung trabaho ko. Yeah. So, nagbigay ako ng options. Ibig sabihin, offer ako. Sige, dalhin ko kayo dito. Ayun yung isa. Di ba? Okay. To cut the story short, hindi pumayag. Diba? Ang niya talaga, ang sabi daw ng DepEd, developmental pedia, ay ang pinaka maganda daw sa development ni Vico, no, sa paglaki niya ay magkaroon ng yung image ng father, tatay. No? Father image. No? Complete family. Kompleto yung pamilya. Malaki ang tulong pag kumpleto yung pamilya. Yes. Ayun yung doon. So, siyempre, ako naman, sa sobrang mahal ko yung pamilya ko at sobrang mahal ko yung, siyempre, asawa ko. Nasa college pa lang tayo. Mahal na mahal mo na yan eh. Sinakripisyo ko. Nagulat nga yung amo ko eh. Nagulat eh. Sabi nga, na-promote ka na, aalis ka. May kondisyon ng anak ko. Wala akong magawa. Kailangan ko bumalik. So yun yung doon. Tapos sinikap talaga namin na talagang matulungan. Tapos pati alam mo naman nung dumating ako dito, bumalik ako dito, that was yung mga early 90s, no?
no? At yung panahon na yon ay wala talagang ano dito. Yeah. Wala talagang struggle. Oo, walang walang career, no? Walang para sa mga arkitekto. Oh, kaya nga ako napunta sa broadcast, di ba? Yan yung mga doon panahon na yun pero pinagtiyagaan namin, kahit yung mga maliliit na trabaho, tinatanggap ko lahat. Now, matanong ko, paano ang naging relationship niyo with Carlos? Kasi dahil ngayon, si Carlos is also an architect already. Paano niyong naipasok yung, meron din ba siyang involvement dito kasi sabi nga, buong pamilya, paano naman siya naging involved dun para ma-develop naman si Vico? During the younger years, Dan, alam mo, napakaganda ng early intervention program sa mga schools. Mm-hmm. So, bata pa lang si Carlos, may mga siblings workshop sa schools. Okay. Para maintindihan nila kung what's going on sa kanilang mga kapatid. Yes. Kasi ang hirap explain So, it came to a point na minsan, there was a time, nagselo si Carlos. Yeah. Nagkaroon siya ng selos kay Vico. Kasi parang sinasabi niya, bakit puro siya lang? Mas may attention dun sa kay Vico. Oo. So, slowly, kahit maaga pa lang, ini-explain namin sa kanya unti-unti. Pero malaking tulong yung mga siblings workshop sa schools. No? And doon ko nakita, nag-umpisa siya ng parang in-accept niya, tinanggap niya si Vico. Mm-hmm. And then from that time on, napakabait niyang kuya kay Vico ever since. And then even until now, alam mo siya, very protective kay Vico. So, parang hindi siya kompleto yung isang araw niya nang hindi niya nakikita si Vico. So talagang So talagang para ho sa mga nakikinig sa atin ngayon, nakita niyo na napaka-importante po talaga na the whole family unit is kind of working together kasama din dun sa mga anak. Kasi tama ka yung doon na nga lang sabihin na nating walang hinaharap na ASD situation yung mga magkakapatid meron ng di ba meron nang sabihin na nating inggitan ganun di lalo pa pagka mayroong special attention because of a particular person that you need to work on. So talagang importante na yung buong pamilya nagkakaintindihan dun sa ginagawa nila. Now, given that, siguro before we get into another break, could you give us, so ano ngayon ang nagpropel sa inyong mag-asawa na sabihin, let's move towards creating this gallery? Why? Bakit ganun ang naging effort? Okay. Yung how we discovered this gift for arts, Dan, nakakatuwa. It was just one morning. He was 10 years old, and nung time na uso yung Blue's Clues, I don't know if you're familiar with that. Yeah. Noong una, puro scratch paper sa binibigay namin sa kanya. Maliliit lang ganon, tao na yung ginagawa niya, no? Kaso siguro hindi siya na kontento, kumuha siya ng plano ni June sa home office niya, doon sa kanyang maliit na table. Alam mo na yung blueprints natin, ang lalaki, di ba? Nakita niya, wow, ang laki ng white space. Pero siya, talagang enjoy siya. And then we saw him in the living room, nakadapa, nagpe-paint siya, puro Sakura posters lang ang gamit niya. Okay. Sa Coca-Cola. Nakagawa siya ng isang napakagandang Blue's Clues. Sa akin, it's a masterpiece. So, imbis na nagalit kami ni June, tuwa-tuwa kasi kami dahil ang ganda ng kanyang ginawa in a matter of 30 minutes. Wow. With intense focus sa kanyang painting. And then that we realized na meron siyang gift for arts. So kasama so kasama pala dun sa spectrum na yon yung once they focus on one thing, talagang pwede nilang i-develop.
Pwede. Kaya sinasabi ng mga developmental pediatricians, habang bata yung anak nyo, alam nyo, merong spike yan no? So, be very observant with them, whether it be in arts, in music, in sports, ganyan. Makita nyo lang yung kung ano yung talagang hilig ng bata. Alam mo, from there, you start something for them. You can come out with a career. And I held on to that. So, yung nung sinabi ko kay Junjun, artistic si Vico, painter siya. Sabi ko, ganon. Kaya nung naging dream namin, nag-focus ngayon ako, knowing na very small chance na mapasok siya sa trabaho, di ba? For them. So, sabi ko, hindi. Gawa na lang tayo ng gallery para sa kanya. Gawin natin gallery studio. Ayaw mo siya mag-paint, magpakasawa siya ng painting doon. And then, we'll see if people would like his works. And yeah, kasi naalala ko noon, June and Kathy, naalala ko noon, when we do have get-togethers, yung mga reunion natin noon, you would give us gifts na merong drawing ni Vico. So parang noon pa lang nakikita nyo na there was already a development coming up already. So sa iyong tawag ito sa inyong gawain ngayon, knowing that this is the direction, when we come back, I'd like to ask ano pa ang mga pinaplano ninyo? Okay? Pero sa ating pagbabalik, ang kausap po natin ngayon ay si Architect Victor and Architect Catherine Cham. At sa ating pagbabalik po, pagpapatuloy natin ang ating usapin patungkol po sa Artism Gallery, Vico's Artism Gallery, dito lamang sa ating palatuntunang ehemplo. Nay, medyo tumaas po ang blood pressure nyo. Relax lang po kayo at iwas muna sa mga pagkain sinabi ni Doc Roel, ha? Salamat sa paalala, anak. Walang anuman po. Pahinga po muna kayo. Oh, kuya! Pwede magpahinga, ha? Masyadong kikintab ang flooring natin yan. Kau talaga, pinobola mo na naman ako. Sige, salamat. Hello, good evening. Ano pong address ninyo? Sige po, magpapadala po kami agad dyan ng ambulansya. Mark! Paki-attention ng team! Ito ang address at contact number ng patient for emergency. Hello? Merry Christmas, Mama! Merry Christmas, Han! Ikaw na lang kulang dito. Pag-uwi mo, magpipicture tayo ng family, ha? Siyempre naman. Merry Christmas! Miss na miss ko na rin kayo. Pagsaludo sa ating modern heroes. Walang pinipiling oras, hangad ay makapagbigay serbisyo. Sa mga panahong tulad nito, walang regalo na hihigit pa kundi pag-alala sa kanila sa panalangin para sa magandang kalusugan at ekstra pang kalakasan. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Tayo po ay nagbabalik ngayon sa ating palatuntunang ehemplo at patuloy po nating kausap ngayon ang mag-asawang arkitekto na si June and Kathy Cham. Pero bago po tayo magpatuloy sa ating kwentuhan with our guest, gusto ko lang pong ipaalala sa inyo kung mayroon po kayong mga kakilala na mga nagpapakita ng galing ng Pilipino, whether individual o isang organisasyon, at pinapakita po yung kagalingan ng mga Pilipino, abay wag po kayong mag-atubili na sabihan kami para naman po mabigyan namin ng pagkakataon na matawagan po ang mga taong ito. So we'd like to give you that chance.
So kung maaari po ay give us a call at 0999-223-5657. Yan po yung smart number namin. Okay, mag-text po kayo. Ulitin ko po, 0999-223-5675 sa smart. And then sa Globe naman po, 0916-296-6620. O di kaya naman, pwede kayong mag-email sa dzas@info or dzasinfo@febc.ph o kaya naman mag-post po sa ating Facebook page, no? So balikan po natin ang ating mga guests ngayon na in charge sa Vico's Artism Gallery. So June and Kathy, ngayon dito sa inyong ginagawa ngayon. So what does the gallery do apart from the fact na ngayon ay ginagamit niyang parang studio mismo ni Vico? Pero ano pa ba ang nangyayari sa loob ng Artism Gallery? June? Actually nung inumpisahan nga namin tong gallery, siya, 'di ba? Ang intention talaga namin ay studio talaga ni Vico, no? Ngayon, nagkaroon ng parang naging inspirasyon siya. So nagkaroon ng following ito, no, yung aming gallery, no. So nagtatanong yung maraming mga magulang kasi kung yung eskwela naman ni Vico ay malapit naman dito, no. So nagsimula doon sa mga magulang na yung syempre mga mas babata na magulang na, mas mababatang generation ng mga bata, nagtanong sila, parang nagtanong din yung eskwela, meron ba kayong parang nagtuturo ba kayo? So, hindi namin inisip yun talaga. Diba? So, ang namin, pag-iisip nga kami, no? Sabi nga namin, pwede. Diba? Pwede namin, kasi kung tutusin, meron namang, may tatlong guro si Vico yung mga coach niya sa kanyang, sa kanyang art. No? So, habi namin, nagtuturo rin naman sila, nag-home service pa sila. So, ang naging na nga namin sa kanila, parang tulong na rin namin. Parang sabi namin, gusto nyo ba na parang gawin yung home base ito? Parang gano'n. Tapos tumanggap tayo ng mga art therapy ang tawag po namin doon. No? So, okay naman, no, na at nagsimula po kami ng kaunting estudyante, no? Hanggang naman, no? Maganda yung yung resulta. Mm-hmm. No? Observasyon namin maganda, yung mga batang malilikot, yung mga mga hyper kamo. No? Kumalma, no? Nagkaroon ng focus. Yes. Nagkaroon ng focus. So ang naging nila talaga medium to be na naging kalmado sila, naging hanggang sa pag-uwi nila sa bahay, ganun na yung ugali, no? Ganun na yung behavior nila, no? Are they able to bring the painting home? Doon din sila sa mga bahay nila, nakakapag-painting na rin sila? Oo, nakakaamin naman, no? Sila, no? So parang ang maganda na ang positibo dito ay yung nangyari na yung mga bata na dati ang hirap nilang turuan, ang hirap nilang mas sila ngayon. Ibig sabihin mas receptive, mas sila. Nagko-concentrate. Nakapag-concentrate na sila, no? Yun yung doon. So nagkaroon ng no? Maganda yung following nito, no? And then nangyari itong taon na to, nangyari yung COVID, ika nga, 'di ba? So natigil, 'di ba? So nung una, kung tutusin, nung mga mga third quarter, ayaw pa namin magbukas ng gallery talaga, no? Pero isa-isa nang tumatawag yung mga magulang kay Cathy, no? At talagang nagmamakaawa na sila kasi parang siyempre yung mga bata, alam naman, naintindihan naman natin, yung mga bata wala silang ginagawa sa bahay, nakakulong sila. Ay ulit, siyempre naiinis na. Na-agitate ulit. Oo, yes. Na sila, di ba? Wala silang magawa, di ba? So magulo na naman, di ba? So nung yung Hulyo, nung na yon,
buwan ng Hulyo, July. Binuksan namin, di ba? So nag-umpisa kami ng tumanggap ng county ulit, di ba? Yung mga gusto nang pumasok. Ayun. So sa ngayon, meron naman kami parang mga 10 na regular ngayon, no? Yung isa pang ginagawa rin namin, ika nga, di ba, dahil nga dito sa sitwasyon din, yung pandemic ngayon, ay binuksan din parang nagsinimula ni Cathy naman yung Art Online. Art Online. Yun. Okay. So what does Art Online naman do, Cathy? How does that work? The idea there is the concept, the concept that we do there, the therapy type that we do there is shadow painting, no? We require lang for smaller kids, we ask either a parent or a assistant to prompt them. Kasi pag nag-art online, pag kunyari wala siyang kasama, nag-idle siya So you have to bring them back dun sa activity. So we ask them to focus again. So parang while they're copying what the teacher is doing in the tube, so nagano lang sila. We call it parang lang shadow painting. Kopya lang ng kopya. Of course, the result is not as fine or detailed as one face-to-face. But I'm so surprised lang that the children are able to follow. They're really good. And they were able to develop that skill of shadow painting. No? And it was easier for them. Kasi we started in 15, the 5 of them transferred here. Actually, ang galing na nila mag-sketch kasi na-achieve nila yung na-develop nila yung shadow painting technique. No? That's what we do in Art Online. So, now, and we it. Now I just want to ask kasi alam natin na kaya nga tinawag siya na autism spectrum kasi meron siyang severe and then meron namang mild, no? So it goes within a spectrum. So dun sa Artism Gallery, mayroon ba kayong parang coordination din with the doctors or the therapists of the students that go to you para malaman niyo din kung anong spectrum sila so that you can manage their art therapy? Meron din bang ganon? Yeah. One of our requirements, are recommendation from a school. From the school. So we would have a background first of what what the child needs. And we're quite honest, and we know our capability here in the gallery. So we will inform them that we can, for those we feel we can manage, we accept them, and as supported by the report of the teachers. However, I think we did try accommodating 2 or 3 which who had some challenges. Nagkaroon ng konting challenges. What we do with dito sa mga bata, ino-observe muna namin ng mga 2 to 3 sessions. If after 3 sessions, nakaka-adapt siya, we continue. And then we will tell the parents na it's helping the child. But let's say medyo very challenging talaga, we will ask them to take a break first and let the doctors know what other interventions can we give before they come back. So talagang so talagang nakita natin na malaki talaga yung tulong nung activity. Now I'd like to shift a bit yung ating kwentuhan to something a little bit more personal now, Kasi kanina nga pinag-usapan natin at the start nung nagkikwentuhan tayo, you discovered it, sabi nyo masakit, there was hurt, pero hindi, sige, manage natin. Sabi ni June, sige, I'll give up my work, my good standing, we'll start again, let's do this. So alam ko, ika nga, sabi nila, malaki yung pinagdaanan nyo dito. Fast forward to now, and you see that Vico is working. He's working now. So
nag-graphic design siya for Unilab. Tapos the gallery now is you can see na malaki yung naging naitutulong. And sabi ko nga doon sa intro ko may mga awards na natanggap, may mga recognition na natanggap si Vico doon sa kanyang ginagawa. So ano ngayon ang what's the difference? Ano ang naging pagbabago sa mag-asawang Cham na makita ninyo na yung efforts noon has now borne fruit dito kay Vico and dito sa gallery? For me, ikaw muna tapos si June. Okay, for me ang malaking pagbabago sa akin, Dan. I came from a corporate architect work, no? I used to work as a construction manager, no? Eventually nakita ko na mas no nag-early retirement ako, mas kailangan ako ng ni Vico, no? And it was I was able to catch him at that point, no? Right at that time. Yeah, right. It was the right time. And ngayon na nakita namin na nag-blossom siya ng maayos, and then we saw that we did something good together for Vico, no? And as a family. Ang nasa as we mentioned before, nasa na kami part ng giving back to the community. Okay. I think that's the focus that we have right now. Our family is already we're all advocates for autism awareness, no, and other related disabilities. Kasi nakita namin na ito talaga kailangan ng society further education of hindi dapat katakutan, kung hindi lalong dapat bigyan ng atensyon, lalo na from a family perspective. Si June. Ako nung sa simula nga nung maliit pa si Vico, talaga ako, mataas yung panaan ko yung pangarap ko talaga talaga, di ba? Dreamer ako di ba? Kasi alam ko na meron akong kapasidad na abutin yon. No? So, yung nga, so yung shift na yon, bumaliktad bigla yon, no? Kasi talagang pinili ko talaga na, sige, dahil mahal ko pamilya ko, sinakripisyo ko lahat, di ba? Hindi siya madali, tutusin. Hindi siya madali. No? Ang nga dito, sa ngayon, so going to itong ngayong present ngayon, no? Parang natuto na ako na parang maging kontento, no, sa lahat ng lahat ng ano man meron kami ngayon, di ba? At maging masaya para doon sa amin, maging masaya lalo na sa dalawang anak namin. No? At Vico, ganun yung doon, di ba? Hindi naman sino namang hindi sasaya, di ba? Ika nga anong tawag doon? Na kami ng health card ni Vico. Diba? Independent na kami. Baliktad na. Health card ni Vico. So, hindi na ako gumagastos doon. Diba? Ayun yung diba? So, ang ginagawa ko na lang, parang, sige, yung tulad nga ng sinabi ni Cathy, kami yung parang, we bring the message of hope. Diba? Sa mga, kasi, marami kaming karanasan na yung mga talagang instances na tinatanong kami ng mga magulang. Ang galing naman ni Vico, parang di ba? Bakit ganun? Parang ang bait niya, ang ano niya. Itong anak ko ang napakagulo, di ba? And ito kasi mga anak nila, we're talking about pinag-uusapan natin parang mga young or mga teenagers, di ba? Yung mga kasi pinapaliwanag din namin sa kanila. Hindi iba-iba yan. At saka sinasabi rin namin, dumaan kami sa ang kikita nilang ay yung resulta na. Hindi naging madali. Oo. Ano yung pinagdaanan namin, ano yung ichinaga namin para lang umabot si Vico sa ganitong niya. Diba? Sa achievement niya ngayon. Diba? Oo. Ako, wala akong ibang Dan, pero masayang-masaya kami. Diba? Kasi itong ang isang alam mo yung nakapag yung unang talaga yung talagang nakapunta kami sa Amerika,
Nakapunta kami sa Manila. Bakit kami nakapunta? Si Vico lang yun. Nabanggit na recognition, lahat yun. Yun ang mga naging dahilan kung bakit nakapunta kami ng ibang bansa. Wow. So kaya talagang talagang ika nga hope springs eternal, sabi nga nila, no? Yung iyong architectural practice nagpatuloy, tapos si Kathy naman ay nagpatuloy naman pero nasa art pa rin. And I'm very sure nagtutulungan din kayo dyan sa inyong Cham Candelaria office, nandiyan pa rin yan. And then now, pati yung anak ninyo si Carlo ay arkitekto na rin at ngayon ay visual artist naman si Vico. No, kaya nakakatuwa. Kaya nga mga kaibigan nating na tagapakinig, ito po ang mga kausap po natin ay ang mag-asawang arkitekto na si Victor Cham Jr. at si Kathy Cham. At sa ating huling mga sandali po sa ating pagbabalik ay bibigyan natin sila ng chance to give all of you a message of hope at just to encourage you lalong-lalo na sa kapanahunan ng Pasko sa gitna ng pandemyang ito. Dito po tayo sa ating palatuntunang ehemplo. Huwag po kayong aalis, magbabalik po tayo. Pakinggan ang hiling ng mga bata ngayong Kapaskuhan. Ako po si Josh Caleb Cristobal, taga Batya, Bukawi, Bulacan. Ang wish ko po ngayong Pasko, sana mawala na ang COVID para maging normal na uli ang lahat, para makasama ko uli ang mga kalaro ko na makapagkaraling. Ang wish ko po ngayong Pasko ay magkaroon ng cellphone at mawala ang pandemic sa bansa. Sana maibalik na sa normal ang lahat para makalabas na po ako at makapasyal na. Papasalamat ako kay Lord ngayon taon dahil healthy kaming lahat ng pamilya ko. Wish ko po na yun Pasko ang wala na COVID. Bed, kumot, unan, kahoy. Yun, wala akong mabili. Yan lang. Tsaka isa ko ng kahoy. Ang gawa ng bahay ko. Marami mang pagsubok ang sinuong ngayong taon. Ang kapangyarihan ng Diyos ay nananatili sa habang panahon. May pag-asa kay Kristo. Ito ang inyong 702 DZAS FEBC Radio TV, bumabati ng maligayang Pasko at manigong bagong taon. Ito ang 702 DZAS. 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan. Kasapi sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Dan Andrew Cura para sa Ehemplo. Maraming salamat po muli sa inyong patuloy na pakikinig. Ito po ang inyong palatuntunang ehemplo. Ako po ang inyong kaibigan si Dan Andrew at ang kausap po natin ngayon ay ang mga namamahala ng Vico's Artism Gallery. Art and Autism at pinagyaman po nila ito at sabi nga po nila hindi po naging madali ang journey pero they are now seeing the benefits and kung paano po linakad din sila ng Panginoon dito po sa gawain ito. At bago tayo po magbalik sa kanila, paalala ko lang po, no, you can post dito po sa ating 702 DZAS Facebook page nung inyong mga kakilala na pwede po natin makausap dito na nagpapakita ng kagalingan ng Pilipino, whether individual or maging sila man po ay organization, no? So going back Kathy and June, sa ating pagtatapos, maraming tao ngayon siguro na nakikinig na siguro sila rin ay
dumadaan sa ganito. Dito sa FEBC, mayroon kaming palatuntunang God is Able, at ito rin ay partnership with another group that does not just look at yung may mga ASD, kung hindi iba't ibang mga issues. So malaki ang nakikita namin na nagiging tulong ng mga organizations and work like Artism, Artism Gallery. So, and knowing na merong mga tao ngayon, minsan feeling nila nawawalan sila ng pag-asa. Sabi mo nga, may mga bakit naman yung anak ko ganito? Paano ba ang gagawin ko? Ano ang mensahe nyo para sa kanila? How can they become role models? Kayo mga naging role model kayo kay Vico, at ngayon nagiging role model kayo dun sa mga mas nakababatang couple na mayroong mga anak na may ASD. Paano ba maging ehemplo sa inyong situation? I'll start with you, June. Yung nararamdaman ko naman, naiintindihan ko naman ng mga magulang na siyempre ika nga ay first time na nila na nakikita nila yung anak nila ay nga may kondisyon, tinatawag po natin na may autism sila, may autismo, di ba? O kahit sabihin natin kahit may ibang kondisyon din na ano ko lang sa kanila din, parang ang unang hindi natin maiwasan talaga na manghinayang, masaktan, iyakan yan, di ba? Pero pagkatapos ng lahat, ang pinakamahalaga po rito ay tanggapin ang ating anak. Ano po ito biyaya po ng Diyos sa atin. May dahilan po si Lord kung bakit po ang anak po natin, binigay po sa atin yung anak natin. Mababait po tayong magulang, ay ibig sabihin po sana doon. Ang sunod nun, tanggapin po natin, mahalin po natin. Alisin po natin yung, huwag po natin sila itakwil. Yun po ang pinakamasaklap na mangyari. Kasi wala na po ang lahat. Pag oras na ginawa po natin yun, tapos na po ang laban. Kaya ang sisimulan po natin yan, pag natutunan na tayong tumanggap at magmahal, mas nakakapag-isip po tayo ng paraan. Isipan na po natin ng paraan. Lahat po ng paraan na gagawa, pagmahal po natin ang anak po natin. Gawan po natin ng paraan po yan sa paano natin, ano yung mga gusto natin sa kanila na maging talagang mag-develop po sila. Kasi nakakaintindi po sila. Maniwala po kayo o hindi. Sa karanasan po namin, si Vico po nakakaya po niya, naiintindihan po niya. Kung tutusin, parang hindi siya nakikinig, pero nakikinig po sila. Alam po nila ano po yung iisip natin, sinasabi po natin, naririnig po nila yan, alam nila lahat yan. Kaya pag naramdaman po nila na mahal mo natin sila, re-responde din po sila. Yun po yung doon. So, yan po ang simula ng lahat. Okay. At doon po, connecta po lahat po yan. At garantiya po ko sa inyo, ano po yan, na mauunlad po, magde-develop po yung anak po natin. Po doon. At lahat po ng nakikita nyo po, kung ano po yung nakikita nyo sa amin ngayon, yan din po ang mangyayari din po sa inyo. Okay. Kathy, ikaw? Ako naman, totoo yung sinabi niya, acceptance, and then love. And then, matuto tayong yakapin, yakapin natin at intindihin ang pangangailangan ng isang batang may condition, like si Vico autism, dahil kung di natin ito bibigay sa kanila, hindi tayo makakapag-connect. Importante kasi mag-connect tayo sa kanila galing sila sa parang ibang pagkilala nilang mundo Ngayon, kung meron tayong pampakita sa kanilang yung apat na sinabi namin, tanggapin natin, mahalin natin, yakapin natin, at intindihin, kukonekta sila sa atin. At pag ito ay nagawa nila, at nagawa na, yun yung nagawa namin kay Vico, nakakonekta kami na maaga, nagbukas siya ng kanyang buong buo. Nagbukas siya ng buong buo sa amin. At
pinabayaan niya kaming turuan siya. So, ganun yun eh. So, ngayon, now that yung sinasabi nga nila, parang we're reaping the joy. Ngayon, parang umaani kami ng blessing. Pero sabi nga namin, hindi madali. Pinagpaguran namin, pinagtyagaan namin yan, na dapat yun din pagdaanan ninyo. Yes, Now, nandito na kami sa stage na to, napakasaya naman namin ibahagi sa iba. Sa iba. At malaking bahagi yung malaking bahagi talaga yung sinasabi niyo, yung mahalin sila at yakapin. Ang ibig sabihin nun, pati kayong mag-asawa na mga career people na may mga sari-sariling gawa, pati yun mag-a-adjust, Hindi pa pwedeng kasi kailangan mag-adjust eh. Hindi pa pwedeng, arkitekto ako, kailangan ganito pa rin yung gagawin ko. There were certain changes that you eventually took upon yourself at pati yung si Carlo, kailangan mag-adjust din para lahat ay umusad sa kalagayan ninyo ngayon. Yan, maraming salamat sa oras na binigay niyo sa amin, June and Kathy, at kanina si Vico. We're so happy na ngayong Kapaskuhan na ito. Sabi ko nga kay June kanina tama-tama, Pasko, ang ganda ng background ninyo, maliwanag at very colorful, So we're really very thankful na binigyan niyo kami ng oras at makapagbigay ng pag-asa sa mga tagapakinig natin ngayon. Now, just very quickly, we're about to end our time together. If there are people na interesado dun sa Artism Gallery, how do they get in touch with you guys? Meron kaming Facebook page, Vico's Artisan Gallery. So they can, i-check lang nila yon, i-browse nila, and then i-like nila. Immediately, pag-accept ko, I'm able to communicate naman sa kanila. Okay. So, another one, of course, is we have emails, and I can give you also my personal number. Wag na muna ngayon, mamaya na lang. Okay. So Facebook muna. Facebook meron kami, at saka meron din sa Instagram si June, sa Cham Candelaria din, na kinoconnect namin dalawang companies naman. So anyway, Dan, I'd like to thank you very much for this interview before we end. Unang-una, it's malaking tulong ito na ma-share natin sa mga magulang, mga pamilya, na merong mga pangangailangan. And para nila maintindihan din kung ano ang plano ng Panginoon sa ating lahat. Kasi yung iba, iniisip na parusahan, wag mo nating isipin na gano'n. Isipin natin na ito ay isang biyaya. Kaya ang Panginoon ay may plano para sa ating lahat. And nakita nila ano yung plan ni God for Vico. Ngayon, nag-unfold na. And ito ay resulta ng isang tunay na pagmamahalan ng isang pamilya. Wow. And on that note, maraming salamat po sa Chan family, Architect Victor Cham Jr. at si Architect Catherine, together with Vico and the Vico Artism Gallery. Maraming salamat po sa inyo. Kayo po'y nakikinig ngayon sa ating palatuntunang ehemplo at nakasama po natin ang mag-asawang arkitekto na si June and Kathy Cham. Sila po ang mga magulang ni Vico Cham dun sa Vico Artism Gallery. So we thank them for joining us today. At kami rin po ay nagpapasalamat po sa inyong lahat, sa inyong pakikinig. At tulad nga po ng sabi ko, kung meron po kayong comments o meron kayong suggestions at meron po kayong kakilala, get in touch with us. Send a text at 0999-223-5675 o di kaya naman sa 0916-296-6620 or post it on Facebook. At sa lahat ng ito, Merry Christmas pa rin, and there is hope para po sa bagong taon na 2021 na darating. Tayo po'y nagpapasalamat kay Arwel Mendoza for assisting us to put this program together, at syempre sa lahat ng ating technical team. At ako pong inyong lingkod, si Dan Andrew, na lagi pong nagpapaalala sa inyo, saan man, kailanman, at kahit sa maliit na paraan,
maging isang mabuting ehemplo ka, kaibigan. Magandang araw po at maraming salamat po sa inyong lahat.